Alam nyo ba, mga kababayan, na talaga namang eto na nga si PBBM. Sabi ni PBBM, mga kababayan, bago ako bumaba sa posisyon, hindi ko iiwan ang Pilipinas na magdusa sa kahirapan, korupsyon at pagnanakaw ng mga lapastangang politisyan na mga baboy, mga magnanakaw. Ay, Diyos mio Marimar. Oo. So ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung sinasabi ni PBBM. Ito. PBBM ayaw umalis sa pwesto. Sasabihin na naman to ng mga DDS. Tignan nyo. Ayaw bumaba ni Marcos. Bakit? Gusto niya, ganito ganyan. Ubusin niya muna yung pera sa bayan. Gaganunin na naman yung mga utang inang DDS. Mga kababayan. Wait lang ha. At sa hangaring ito, ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Narinig ninyo? Ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Parang ayaw ni PBBM bumaba sa pwesto. Parang walang eleksyong mangyari sa 2028. Naku po, mga kababayan. Nagtatanong lang Ito mga kababayan. Gusto ko lang pong itanong sa inyo, may possibility kaya na magdeklara si PBBM na walang eleksyon sa 2028? Matutuloy kaya yon? Mga kababayan, may tanong ko lang, hindi ako abogado, wala ako alam sa batas Nagtatanong ako sa mga may alam sa batas at mga mas matanda sa akin na may karanasan at may alam. Posible kaya na si PBBM ideklara niya na ituloy ang kanyang termino, walang eleksyon sa 2028 hanggat hindi masugpo-sugpo ang problema ng korupsyon. Bakit, mga kababayan? Kung sakali man na hindi ituloy ni PBBM ang eleksyon sa 2028, may rason naman siya. May rason siya na hindi niya ituloy. Bakit? Kita nyo naman kung paano nakawin, paano babuyin, may rason ang presidente. Ang presidente may kapangyarihan na pwede siyang magdeklara walang eleksyon hanggat hindi mapanagot itong mga magnanakaw. Diba? Posible kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang po. Kasi ako, wala akong alam. Malay nyo, may mga abogado dyan na nanonood sa atin ngayon. Nakita nyo naman mga kababayan. Ito pakinggan ninyo At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan. At titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Papanagutin ang mga sangkot sa Diba? Kita nyo, mga kababayan? Narinig ninyo, So may rason nga si Marcos na pwede niyang i-declare na wala mo ng eleksyon hanggat hindi masugpo, walang makulong, walang managot. May rason Ganito, mga kababayan. Tanungin ko kayo, kapag nag-martial law, may possibility na sabihin mo, mag-declare ka ng martial law kung mayroong nangyaring gulo, gera, pandemya, karahasan, state of calamity, yung parang yung hindi na kaya. So, pwedeng mag-declare ng martial law. Pero mga kababayan, hindi po natin maitawag na mag-declare ng martial law si Marcos. Bakit? Wala namang gulo. Kasi bakit? Ang gulo kasi ay nasa loob ng gobyerno. Hindi naman po nagkukudita. Hindi naman po siguro nagpalit ng konstitusyon. Ang gulo kasi, mga kababayan, ay itong korupsyon. So, may possibility, mga kababayan, na hindi naman natin pwedeng sabihin na mag-declare siya ng martial law para walang eleksyon. Or para siya pa rin ang manatili. Ngayon, mga kababayan, pwede sigurong i-postpone niya. Pwede siguro na hindi muna mag-eleksyon. Actually, mga kababayan, kung si PBBM talaga gahaman sa posisyon, kung gahaman ito si Marcos sa power, pwede niya itong idahilan. Walang eleksyong mangyayari
Walang eleksyong magaganap hanggat hindi napasagot. 'Di ba? Hindi napatunayan. Yun, katulad niyan, economic sabotage. So, hindi tayo pwedeng magdeklara ng martial law. Maskin si PBBM, hindi siya pwedeng magdeklara ng martial law kasi alam niyo kung bakit. Sa Sirisa Porcilo po, hindi ko po kayo maisa-isa. No? Kasi wala namang gulo, wala namang gera, wala namang pandemya, wala namang mga economic sabotage, ganun-ganon. Yung pagkukudita. Pero may rason siya na ipuspon ang eleksyon dahil dito. Nako, kabahan kayo. Mga DDS na atat na mawala si Marcos at papalit sa posisyon si Sara, huwag kayo mag-expect. Tignan ninyo mga kababayan. Gawin nating example, ang eleksyon sa lokal. Bakit? May eleksyon ba? Di ba? Pwedeng ipospon ni Marcos ang eleksyon. Yung barangay eleksyon na napospon Talamak ang nakawan, talamak ang katiwalian. So may rason si Marcos na i-postpone itong eleksyon. Walang eleksyon maganap sa 2028. Tignan nyo nga yung barangay election, hindi nga natuloy Di ba? Hanggat hindi matatapos ito, walang mananagot, walang makukulong. May possibility at gawing rason ni Marcos, wala mo ng eleksyon. Bakit? Kasi pag nag-eleksyon sa 2028, magiging kwento ito Thank you na lang ito, mga kababayan. Ito mismo, mga kababayan, dito ipatunay ko sa inyo na si Digong duwag. Tignan nyo Pakinggan ninyo ito, mga putang inang DDS. Yung sabihin ni Digong. Alam nyo, ang pag-asa ng ating bansa, mga kababayan, si Marcos lang ang makakapag-resolba ng korupsyon sa ating bansa. Si Digong, walang kakayahan yan, duwag yan. Anong sabi niya? 3 to 6 months kapag ako nanalo, patayin ko kayo, ubusin ko ang droga. Tang ina, nung in-interview ni Jessica, ito, bigat, mabigat, diba? Dalhin mo, ang bigat. Hindi ko kaya ubusin ang droga. Nandyan ang mayor, congressman, governor, senador, police, retired general. Hindi ko kaya. Ito, iuwi mo. Diba? Kita mo, ang bigat. Sabi niya, hindi niya kayang sugpuin ang droga. Ngayon naman, mga kababayan, Mami Tess, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. So ngayon, mga kababayan, ito naman, korupsyon. Sinabi din mismo ni Digong na hindi niya kayang sugpuin. Kaya ang sabi niya, maghanap kayo ng panibagong Marcos. Eto na, pakinggan ninyo. Eto. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As that the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Diba? At sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Duwag Kasi talaga siya. akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, Hindi niya kung kaya. araw-araw na lang, pati every table, dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Diba? Tignan nyo. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Diba? Kita nyo, si Digong na mismo nagsabi, yung korupsyon sa Pilipinas, yung katiwalian, yung kababuyan ng mga politiko, hindi niya kaya. Kahit bibigyan pa siya ng 20 years, hindi niya kayang linisin. Sa konstitusyon na ito, puro baboy ang politiko. Hindi kaya ni Digong. Ito pa, pakinggan ninyo Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere. Diba? Kita nyo? Maghanap uli kayo ng Marcos. Ulitin ko dito. Ayan. Do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Diba? Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo, mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves, economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating. Not even half what Hong Kong will be in 30 years. Diba? Sobra kasi ang
I don't know, but the Constitution that I'm not trying to criticize. Bongbong. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Diba? Wala kang makita. Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big vibe. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mismong si Digong nagsabi, hindi niya kayang sugpuin dahil sa konstitusyon ng ating bansa. Maghanap kayo ng bagong Marcos. Marcos lang ang makapagpabago ng ating bansa. Bakit ito? I will tell you frankly, mga kababayan. Ganito yan. Bakit hindi ni Digong kayang sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas? Una, pakinggan ninyo mga DDS pakinggan ninyo. Bakit? Korupsyon, droga, hindi niya kayang sugpuin. Una, kapag inubos ni Digong lahat ng droga, lahat ng drug lords, nga siya, madadawit siya. Bakit? Halos lahat kasi ng drug lords kaibigan niya. Tignan ninyo, economic advisor Michael Yang, drug lord. Economic advisor niya. Di ba? Halos lahat ng mga hinihinala at diniklarang drug lord, may mga picture na kasama siya. So, hindi talaga niya masugpo-sugpo ang droga. Pangalawa, ang korupsyon sa Pilipinas. Paano mo masugpo or masugpo ni Digong ang korupsyon sa Pilipinas? Una, hindi din niya kayang patayin yung mga politisyan na nangungurakot kasi bakit? Kaibigan niya. Lahat kaibigan niya. Sabihin natin, sino ba yung mga kontraktor na putang inang yan na nagpapahirap at nagpapabaha sa ating bansa? Kay Bongo pa nga lang, dalawa na, step brother at tatay. Bilyon ang natanggap ng tatay, milyon 300 plus ang natanggap ng step brother. Kung patayin niya yung dalawang yan, tauhan niya si Bongo. Kaya ba niya? Kaya hindi niya masugpo-sugpo. Paano niya sugpuin ang droga at korupsyon kung pati siya dawit dyan? Diba? Tanong ko, mga kababayan, patunay Ken na may korupsyon sa panahon ni Digong. Eto pakita ko sa inyo. Huwag kayong umiyak, mga DDS. Huwag kayong umangal. Huwag kayong umiyak. May ipakita lang ako sa inyo. Pakita natin. Wait lang. Totoo kaya yan, Ken, na may korupsyon? Totoo kaya yan, Ken? Na may, tawag dito, sa panahon ni Digong, may korupsyon kaya? Yung flood control bang yan, Ken? Ay, sa panahon ni Digong, nandyan na ba yan? Eto. Tulong Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply. Ulitin ko Panahon ni Pangulong Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po. Panahon pa lang ni Duterte, may budget na sa flood control. Ito pong salitang ito, mga kababayan, nagsalita po si Bongo dito, correct me if I'm wrong, sa Cebu. Sa Cebu po ata siya nung time na to. On record, competed during Duterte admin, ghost flood control. Siya ni mismo nagsabi, nadulas mismo si Bongo. Sa panahon ni Digong, may budget na po sa flood control. Tanungin ko lang po, mga kababayan, yung panahon ni Digong may flood control, may budget. Ang tanong, gumagana ba? Gumagana ba, mga kababayan? Ito, continue natin balik natin. Panahon ni Pangulong Ah. Duterte po, may mga budget na po sa flood control. Dapat po walang masayang, ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade.
Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at 43 billion project nung panahon ni Digong ang Davao Region. 43 billion. Kaya? karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Karamihan sa project sa 43 billion na delay or hindi natapos. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, panahon ba ni PBBM yung nakawa na yan? Bilyonaryo news yan, mga kababayan. 43 billion ang budget dyan sa proyekto ng Davao Region sa panahon ni Digong. Kadalasan sa 43 billion budget, kasama dyan ang sa tatay ni Bongo, sa stepbrother ni Bongo, hindi natapos or na-delay. Eto na. Ako ni Pangulong Duterte po, may mga budget na po. Kita ninyo? Walang masayang, ni piso na pera po ng gobyerno. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang karinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra fund. 43.77 billion pesos. Cash! Yeah! 43.77 billion pesos. Cash! Yeah! Cash! Yeah? Nasaan po yan? Mga kababayan, cash! Yeah! Bawat pamilya, may bigas, cash! Yeah! Wala kong sinabing pangalan ginaya ko lang. Kita ninyo? 43.77 billion cash! Yeah! Kita ninyo? Nadulas na mismo si Bongo. May budget na daw sa flood control na panahon ni Digong. Hindi daw masayang ang pera. Ang tanong, gumana ba lahat ng flood control na yan? Nagawa ba yung iba? Yung iba delay, yung iba wala. Di ba? Kita ninyo? Yung iba delay, yung iba wala. Guni-guni nyo lang yan. Kaya nga sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. May mga flood control. Yung iba gawa, hindi tapos. Yung iba guni-guni lang. Kasi nga, tignan ninyo. Ito, I will tell you frankly mga kababayan, ito yung sunod.